Kung kating-kati ka na magkaroon ng freelance sa trabaho, magkaroon ng extra income, stay tuned guys kasi magbibigay ako ng 5 na social media na usually ginagamit mo, hindi mo lang namamalayan pero pwede kang makakuha ng client or mag-offer ng service mo sa mga website or social media platform na yun. Welcome back to my YouTube channel guys. Last week or last 2 weeks nagkaroon ako ng video about kung paano ka nga ba makapag-generate or makakreate ng cover letter sa mga ina-applyan mo ng online jobs or freelance na trabaho nang walang kahirap-hirap using ChatGPT. Andito sa side na yon. So panoorin nyo lang. Kung kating-kati na kayo na magkaroon ng freelance na work, siguro it's time na malaman nyo yung iba't ibang website or platform kung saan pwede kayong mag-apply. Dalawa dyan is yung Upwork and yung Online Jobs PH. And usually, yun yung mga website na pinupuntahan ng mga freelancers and yung mga client na naghahanap ng freelancer dito sa Pilipinas or maging sa abroad. Stay tuned guys kasi magbibigay ako ng 5 na social media na usually ginagamit mo, hindi mo lang namamalayan pero pwede kang makakuha ng client or mag-offer ng service mo sa mga website or social media platform na yun. Kung kating-kati ka na magkaroon ng freelance sa trabaho, magkaroon ng extra income, like mo yung video na to, and kung meron kang question, comment below para at least magkaroon ako ng time, try kong sagutin. And disclaimer lang guys, hindi ako expert pagdating sa freelancing at baguhan lang din naman ako, and ang ginagawa ko lang is sinishare ko lang yung knowledge ko o yung mga bagay na natututunan ko sana all sa mga groups na sinasalihan ko, freelancing groups, personal experience sa paghahanap ng trabaho, and etc. So I'm just trying to share lang din naman para at least meron kayong kapulutan ng aral. Kung meron kayong benefits or idea na magagamit nyo in the future or sa mga ginagawa nyo sa paghahanap ng trabaho or freelance na trabaho, pwede nyo i-like yung video na to, i-share nyo kung sino man tao na tingin nyo magbe-benefit. So simulan na natin. Ang dami talagang social media platform pero 5 lang talaga yung i-discuss ko ngayon. Number 1 na social media platform na pwede nyong gamitin para makahanap ng trabaho is yung lagi nyong ginagamit araw-araw, kumakain man kayo, bago matulog, nasa biyahe, or kung ano man ginagawa nyo, di ba? Facebook, guys, Facebook, pwede nyong gamitin para makapaghanap kayo ng client. So, sa paanong paraan? Yung mga tao na mayroong business, saan ba nila ngayon ninanais na maipakita yung mga products na meron sila? So, usually, Facebook or ibang social media platform. If meron silang social media page or Facebook page, pwede mo silang i-approach. Pwede kang mag-message sa kanila. Hindi naman porket mga business owners lang yung merong Facebook page. Sila lang yung pwede mong i-approach. If you know someone, for example, professional, na tingin mo na mangangailangan ng service na meron ka, okay? For example, artista. So weird. And for sure, and aware naman kayo na yung mga artista na yan is walang time para pag-manage ng mga social media nila. If yung service na ino-offer mo is about social media management or pag-create or pag-gawa ng mga graphics, pwede mo silang i-approach, gawan mo sila ng mga content, ng mga graphics, or ikaw yung mag-manage ng social media pages nila. Kung meron kang alam pagdating sa mga paid ads tulad ng Instagram ads or Facebook ads, pwede kang mag-approach ng mga business owner na merong existing na Facebook page and gusto nilang i-maximize yung Facebook para mas sila ng benta. Number 2 guys, yung Instagram. Diyan din naglalagay yung mga tao. Kung meron mga business owner na nakikreate na rin ng mga Instagram account nila, hindi lang puro pagmumukha yung pinapakita kasi doon na din nila pinopromote yung mga products and services na meron sila. Kung mahilig kang mag-create ng content or feeling mo
kayang-kaya mong tulungan yung mga business owners pagdating sa sales nila using Instagram or pagpapalawak ng followers or ng branding nila, pwede mo silang i-approach at tulungan at mag-offer ka ng service as freelance. So, depende na lang kung anong needs nila and kung anong service yung pwede mong may offer. Pangatlo, sunod sa Instagram. Ito guys, random lang to ha. I'm not saying na una yung Facebook, sunod yung Instagram and etc. So yung pangatlo is yung TikTok. Mula pa naman noon, nilalabanan niya na yung Facebook. Sobrang bilis ng growth ng TikTok and might as well i-take advantage nyo na rin yung nagiging development sa TikTok. If tingin nyo, forte nyo yung TikTok kesa sa Facebook and Instagram, pwede kayong mag-focus sa TikTok. Pwede kayong mag-approach ng mga business owner, influencer, professional na tingin yung mga kailangan ng service na meron kayo. Pwede yan guys. Pwede kang maging social media manager. Pwede kang yung mga freelance na nag-offer ng paglala ng ads sa TikTok kasi I think meron na rin sa TikTok. And yun yung mga usually na pwede nyong i-offer. But I'm not saying na yun lang regarding sa social media management yung pwede nyong mai-offer. Kasi pwede nyo silang i-approach and ask them, ano ba yung service na pwede kayong magbayad or hinahanap nyo. Out of that, pwede kayong magkaroon ng idea. Aha. Kailangan pala nila ng ganito. Hindi lang about social media management, hindi lang about content creation, hindi lang about video editing and graphic editing, etc. Yung fourth, medyo professional ang datingan. Sino yung mga meron ng mga LinkedIn account? So kung may LinkedIn account ka, pwede mong i-maximize yan para magkaroon ka ng freelance na trabaho. Maghanap ka lang ng mga specific niche. So for example, mahilig ka sa mga Shopee, Lazada, or more of e-commerce. Parang business owner na merong e-commerce yung gusto mong tulungan. Pwede ka maghanap ng mga business owner na merong mga e-commerce o kaya sa mga e-commerce website, di ba? Pwede mo silang i-filter out and then alamin mo lang kung sino yung pwede mong i-message doon. Mag-message ka sa kanila, ask mo if they need someone na pwedeng mag-manage or pwedeng mag-assist pagdating doon sa may e-commerce nila para at least magkaroon sila ng additional na sales and mag-boom pa yung business nila. Okay, last. Guys, 5 lang yung babanggitin ko. Ito kasi yung personal ko din na ginagamit but sobrang daming site. So yung pang-5 is yung YouTube. Paano ko nasabi na pwede nyo i-maximize yung YouTube? So, tulad ng sinabi ko sa mga last na social media platform, ang mga business owner or mga professional is pumupunta na rin sa YouTube para ipagkalat yung service, yung products na ino-offer nila. For example, real estate. So, kung real estate yan, kailangan nila ng video editor. Diba? Kung e-commerce yan, kailangan nila ng someone na pwedeng maggawa ng ads, ng video ads, ganyan. Or kung influencer yan, di ba, kailangan nila ng someone na mag-assist sa kanila sa pag-edit ng video, pag-upload ng video, pagpapalawak ng social media followers nila or ng subscriber, etc. So, sobrang pwede nyo talagang ma-maximize yung 5 na yan. Di ba? Para sa mga gusto nyong applyan na freelance job. Since freelance yan, usually, ang setup is remote. Kahit nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang, di ba? Pa-computer, painom-inom ng kape. Pwede kang nagtrabaho sa now at the comfort of your home. Guys, if hindi ka pa nakasubscribe, next video, itatakal ko yung 4 steps na pwede kong ma-share na I think naging effective sa akin kung bakit ako nagkaroon ng client
sa pagiging freelance. So dati kasi sobrang hindi naman ako hindi talaga ako makahanap ng client kahit sobrang dami ko ng yung 4 steps na yon, I think 4. Tingnan natin next week or next video. Yun yung ginagamit ko, which is nakuha ko sa group kung saan ako kabilang, kung saan ako nag-join. And sobrang ano yun, parang para sa akin game changer kasi doon nag-open yung mga doors na yung mga dapat mong gawin, ito yung dapat mong i-maximize, ito yung dapat mong maging habit para magkaroon ka ng client sa freelance mo. Kung gusto nyo guys na magkaroon ng idea kung paano kayo makakapag-apply ng mas productive, yung gagawin yung pag-apply mas maramihan, subscribe lang kayo guys kasi may moving forward or sa mga susunod na video, meron pa akong strategy na share sa inyo. Yun, ginagawa ko rin sa akin. And may ano naman, may result naman. Meron namang mga client feedback or client responses pagdating sa strategy ko na yun. So guys, ayun, this is Joseph, isang freelancer. So Pulit UK, financial advisor and freelancer. And subscribe na guys para at least moving forward ma-notify ka sa susunod na video ko. Kasi, ano yan, marami yan guys. Tatry ko talaga i-share yung mga strategy ko. So, kung meron na akong resources or mga application na pwedeng i-share na pwede nyo magamit para at least magkaroon kayo ng progress sa freelance journey nyo tulad ko. Since ako nagsisimula lang din naman ako, ang ginagawa ko lang is mina-maximize ko yung mga natutunan ko. Pagka inaaral ko, apply. Aral, apply. Para at least yung retention or yung improvement is gradually nagkakaroon. Even though hindi mo napapansin, akala mo lang wala pero unti-unti gumagaling ka na pala or nagkakaroon ka ng confidence. Kasi iba rin kasi yung out of learnings tapos pinuput mo into actions, doon nagsisimula yung parang, ay, kaya ko pala. Ay, ganun lang pala yun. Ayun lang, try lang guys. Subscribe guys, and if you think nakuwang valuable na idea dito sa video na to, like and share guys, and then subscribe na rin para ma-notify kayo sa susunod na videos. Ayun lang guys, bye-bye.